Ang pag-ibig ay isang malalim na ugnayan na nagdudugtong sa dalawang tao, na may matinding pagmamahal, paggalang sa isa't isa, at walang hanggang suporta. Lahat tayo ay nangangarap na makatagpo ng taong totoo tayong minamahal, at minamahal din natin ng lubos. Ngunit paano natin matutukoy ang tunay na pag-ibig mula sa simpleng obsesyon? Sa kwentong ito, dadalhin ko kayo sa isang kakaibang kwento ng isa sa pinakasikat na pangalan sa bansang Japan mapahanggang ngayon. Siya ay isang Haponesa na nagmula sa isang marangyang pamilya, ngunit nasadlak sa madilim na mundo ng prostitusyon at krimen. Ito ay matapos niyang patayin ang kanyang kalaguyo na si Kichizo Ishida sa pamamagitan ng pagsakal at pagputol niya sa ari ng lalaki at pagdala niya nito sa pamamagitan ng pagtago niya nito sa kanyang kimono saan man siya magpunta. Ano ang nagtulak sa isang Haponesa na nagngangalang Sada Abe na gumawa ng isang krimen noong taong 1936 na gumimbal sa buong bayan ng Japan? Ipinanganak si Sada Abe noong 1905. Ikapito sa 8 anak ni Shigeyoshi at Katsu Abe, isang upper middle class na pamilya ng mga gumagawa ng tatami mat sa Kanda neighborhood ng Tokyo. 4 lamang sa mga anak ni Abe ang nakaligtas hanggang sa pagtanda at sa mga iyon, si Sada ang pinakabata. Ang ama ni Abe, si Shigeyoshi Abe, ay mula sa Chiba Prefecture. Siya ay inampon sa pamilya Abe upang tumulong sa negosyo, na sa kalaunan ay namana niya. Edad 52 sa oras ng kapanganakan ni Sada, si Shigeyoshi Abe ay inilarawan bilang isang tapat at matuwid na tao, na walang kapansin-pansing bisyo, kahit na iniulat siya ng ilang mga kakilala na medyo makasarili, at may bahid sa pagmamalabis. Ang ina ni Sada, si Katsu Abe, ay walang kilalang legal o moral na mga bahid sa kanyang record. Ngunit salungat naman ang reputasyon ng mga kapatid ni Sada. Ang kanyang kapatid na si Shintaro ay kilala bilang isang babaero, at pagkatapos ng kanyang kasal ay tumakas gamit ang pera ng kanyang mga magulang. Ang kapatid ni Sada na si Teruko ay kilala rin na nagkaroon ng maraming lalaki sa buhay. Ipinadala siya ng kanyang ama upang magtrabaho sa isang bahay aliwan, noon ay hindi isang pangkaraniwang paraan upang parusahan ang babaeng naugnay sa sexual na kahalayan sa Japan. Bagaman hindi nagtagal ay binili niya ito pabalik. Ang nakaraan ni Teruko ay hindi itinuring na hadlang sa pag-aasawa para sa mga kauri ng mga abes noong panahong iyon at hindi nagtagal ay nagpakasal siya. Si Sada ay paboritong anak ng kanyang ina at hinahayaan niya lang ang gustong gawin ng kanyang anak. Hinikayat niya si Sada na kumuha ng training sa pag-awit at sa pagtugtog ng shamisen, parehong mga aktibidad na, noong panahong iyon, ay naugnay sa pagsasanay ng mga geisha at mga prostitutes kaysa maituturing itong isang sining. Tila namang hasisada sa pagiging celebrity status ng mga geisha at sa kanyang pagkakahumaling sa kanilang mundo, nagsimula na siyang mag-cutting classes para maging bahagi ng kanilang mga pagsasanay upang maging isang ganap na geisha, lalo na sa pagsusuot ng make-up at mga damit ng mga geisha. Nabaling ang atensyon ng mga magulang ni Sada sa dalawang nakakatandang kapatid, dahil sa mga problemang kanilang dala sa tahanan. At dahil dito, hindi na nila namalayan ang madalas ang paglabas-labas ni Sada ng bahay na nag-iisa. Hindi nagtagal na pabarkada si Sada sa mga hindi kanais-nais na grupo ng mga teenager. Dahil sa kanyang madalas na paglabas kasama ang kanyang kagrupo, sa edad na 15, siya ay ginahasa ng isa sa kanyang mga kakilala. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang mga magulang at sinuportaan sa nangyari sa kanya pero hindi pa rin nagbago si Sada. Sa halip siya ay lalong naging iresponsable at naging sakit ng ulo ng kanyang mga magulang. Dahil dito noong 1922, si Sada ay ibinenta ng kanyang mga magulang sa isang geisha house sa Yokohama sa hangad na makahanap siya ng direksyon sa buhay at may lugar sa lipunan. Pero sa pananaw ni Sada ito ay isang parusa sa mga pinagagawa niyang kahalayan.
Hindi naging masaya ang pakiramdam ni Sada sa kanyang pagpasok sa mundo ng geisha na humantong sa pagkabigo at pagkadismaya. Upang maging isang tunay na bituin sa mga geisha, ay nangangailangan ng apprenticeship mula pagkabata na may mga taon na ginugol sa pag-aaral ng sining at musika. Dahil masyadong huli na nang pumasok si Sada sa ganitong mundo, naging mababa lamang ang kanyang ranggo bilang isang geisha kung saan ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang magbigay lamang ng sexual na serbisyo. 5 taon siyang nagtrabaho sa kapasidad na ito at kalaunan ay nagkasakit siya ng syphilis. Dahil ang ibig sabihin nito ay kinakailangan niyang sumailalim sa mga regular na eksaminasyon, tulad ng isang legal na lisensyadong prostitute, nagpasya si Sada na sa halip maghangad na maging ganap na geisha ay mag-concentrate na lamang sa pagiging prostitute at maghanap ng mas malaking sweldo. Nagsimulang magtrabaho si Sada bilang isang prostitute sa sikat na Tobita Brothel District ng Osaka, ngunit dinagtagal ay naging magulo ang kanyang pagtatrabaho doon. Nagnakaw siya ng pera sa mga kliyente. Makailang beses din siyang nagtangkang umalis sa brothel, ngunit dahil ito ay isang lisensyadong at legal na negosyo ng prostitusyon, madali siyang natuton at naibalik kaagad. Pagkaraan ng 2 taon, kalaunan ay nagtagumpay siya sa pagtaka sa lisensyadong sistema ng prostitusyon at nagsimulang magtrabaho bilang isang waitress. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa sweldo, hindi nagtagal ay nagtrabaho siyang muli bilang isang prostitute. Pero this time wala na siyang lisensya so doon siya nagtrabaho sa isang hindi lisensyadong brothel sa Osaka, taong 1932. Makalipas ang 1 taon namatay ang ina ni Sada. Ito ang nagudyok sa kanya na bumalik sa Tokyo upang bisitahin ang ama at dalawin ang libingan ng ina. At doon na siya nag-concentrate sa pagiging prostitute sa Tokyo at kalaunan nakatagpo siya ng isang customer na nag-offer sa kanya ng maging mistress. Nagsimula ang kanilang relasyon nang inaresto si Sada dahil ni-raid ng pulisya ang kanilang walang lisensyang brothel kung saan siya nagtatrabaho. Inayos ni Kinosuke Kasahara, isang kaibigan ng may-ari ng brothel, na palayain ang mga babae. Siya ay naaakit kay Sada at ginawa siyang kanyang kalaguyo. Nagtayo si Kasahara ng bahay para kay Sada noong December 20, 1934 at binigyan siya ng buwanang sustento. Sa kanyang salaysay sa mga pulis inilahad niya ang di pangkaraniwang lakas ni Sada sa kama. Anya, grabe ang sex drive ni Sada noon. Kahit medyo napagod ako, siya ay malakas pa rin. Hindi siya satisfied kung hindi namin ito gawin ng 2 hanggang 4 na beses sa isang gabi. Inaaway din niya ako kung hindi ko hahawakan ang kanyang masiselan na bahagi ng katawan sa buong magdamag. Sa una ay maganda, ngunit pagkatapos ng ilang linggo ay medyo napagod ako. Nang imungkahi ni Sada na iwan ni Kasahara ang kanyang asawa para pakasalan ito, tumanggi siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kasahara na hayaan siyang mag-entertain ng ibang lalaki pero tumanggi si Kasahara. At dahil dito nagpa siya nang umalis si Sada at tumakas ito patungong Nagoya. Sa Nagoya sinubukan ni Sada na umalis sa industriya ng prostitusyon. Nagsimulang magtrabaho ni Sada bilang isang kasambahay sa isang restaurant. Hindi nagtagal ay naugnay siya sa isang customer ng restaurant na si Goro Omiya, isang propesor at bank executive na naghahangad na maging miyembro ng National Diet of Japan, ang pambansang lehislatura o kongreso ng Japan. Alam ni Sada na hindi kukonsintihin ng restaurant ang isang katulong na nakikipagtalik sa mga kliyente, at dahil naiinip na rin siya sa Nagoya, bumalik siya sa Tokyo. Doon ay nagtagpong muli si Omiya at Sada at nang malaman na siya ay nagkasakit ng syphilis, binayaran niya ang pananatili ni Sada sa isang hot spring resort sa Kusatsu, mula Nobyembre hanggang January 1936. Iminungkahi din ni Omiya na si Sada ay maaaring maging financially independent sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang maliit na restaurant at inirerekomenda na magsimula siyang magtrabaho sa isang posisyon ng apprentice para malaman niya ang pasikot-sikot sa negosyo. Nagsimulang magtrabaho ni Sada bilang isang apprentice sa Yoshidaya noong February 1, 1936. Ang may-ari ng establishmento na ito ay si Kichezo Ishida, 40 years old noong panahong iyon. Siya ay nag-umpisa din bilang apprentice sa isang ill restaurant hanggang sa nagbukas siya ng sariling restaurant sa distrito ng Nakano ng Tokyo noong 1920. Nang maging empleyado si Sada sa kanyang restaurant,
Kilala si Kichizo bilang isang babaero na walang gaanong partisipasyon sa pagpapatakbo ng restaurant, sa halip ay ang kanyang masipag na asawa, ang namamahala nito. Hindi nagtagal pagkatapos niyang magsimulang magtrabaho sa Yoshidaya, nagsimulang naging magkalapit ang loob ni Kichizo at Sada. Noong kalagitnaan ng Abril, sinimulan ni Kichizo at Sada ang kanilang sexual na relasyon na unang naganap mismo sa restaurant habang kumakanta sa huni ng isang romantikong balad ang isa sa mga gisya ng restaurant. Iba ang nararamdaman niya kay Kichizo at dito niya nakuha ang satisfaction sa pagtatalik na hindi niya kailanman naramdaman kay Omiya o sa mga lalaking nagdaan sa kanyang buhay. Noong April 23, 1936, nagkitang muli si Sada at Kichizo upang punan ang kanilang pagkahumaling sa isa't isa, sa isang machiai o isang love hotel. Isang gabi lang sana ang kanilang plano, ngunit umabot ito ng 4 na araw ng walang humpay na pagtatalik. At hindi pa doon natapos, sa gabi ng April 27, matapos ang 4 na araw, lumipat sila sa isa pang tea house sa malayong lugar ng Futako, Tamagawa. Dito sila nagpatuloy sa pag-inom at pagtatalik. Wala silang pakialam sa paligid kahit pa meron mga chambermaids na pumapasok sa kanilang kwarto upang mag-serve ng inumin. Pagkatapos ay lumipat naman ang dalawa sa Ogu neighborhood dahil gusto pa nilang ipagpatuloy ang kanilang laro sa kama. Ang tagpong iyon ay umabot ng 16 days of sexual marathon dahil bumalik lamang si Kichizo noong May 8 ng umaga ng 1936. Nang umuwi na si Kichizo sa kanilang bahay, dito na nagsimulang malungkot si Sada. Sa puntong ito naging obsesyon na niya si Kichizo. Parang kakaiba ang kanyang nararamdaman sa lalaki, at para sa kanya ito na siguro ang tunay na pag-ibig sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. Bukod pa riyan ay matinding selos ang kanyang nararamdaman nang bumalik si Kichizo sa restaurant at sa kanyang asawa. At dahil dito, gusto niyang masolo si Kichizo sa kahit anong paraan. At dito na niya nilunod sa alak ang kanyang sarili at nanood siya ng play para maibsan ang kalungkutan. Ang dula ay tinawag na Shinsaku Chuya Monogatari, New Tales of the Erotic, at itinampok ang isang eksena kung saan pinatay ng isang gisha ang kanyang kasintahan gamit ang isang kutsilyo upang pigilan ito na iwan siya. Ang eksena ay lubos na nakaapekto kay Sada at nagsimula na siyang magplano at nagpasya. Nabantaan si Kichizo ng kutsilyo sa susunod nilang pagkikita. Noong May 11, 1936, isinangla niya ang ilan sa kanyang mga damit at ginamit ang pera para bumili ng sushi at kitchen knife. Pinagpatuloy ni Sada at Kichizo ang kanilang mga bawal na pagtatagpo at nagpa siyang bumalik sa Ogu upang ituloy ang kanilang sexual escapades. Tulad sa nakita niyang play ng mga gisha, inilabas ni Sada ang kutsilyo at pinatong ito sa ibabaw ng ari ni Kichizo at sinabihan ang kanyang lover na wala ng ibang babae ang makikinabang sa kanya. Sa umpisa tila nabigla si Kichizo sa kanyang mga sinabi, ngunit sa kalaunan ay tumawa lamang ito dahil ang buong akala niya ay nagbibiro lamang si Sada. Lumipas ang 2 araw ng pagtatahlik at naging mas kakaiba na ang ginagawa ni Sada. Sinimulan na niyang sakalin si Kichizo sa kalagitnaan ng kanilang love making. Pero sa halip na magreklamo si Kichizo, sinabihan niya si Sada nang magpatuloy sa kanyang ginagawa dahil nadagdagan ito ang kanyang pleasure. Naging excited ang dalawa sa bago nilang experiment at ginagawa din ni Kichizo kay Sada ang mga ito. Kinagabihan ng May 16, 1936, ginamit na ni Sada ang kanyang obi sash sa pagsakal kay Kichizo sa kaligitnaan ng orgasmo at sila ay nag-enjoy ng todo sa ginawa nila. Dahil sa dulot nitong kakaibang pleasure sa dalawa, inulit nila ito sa loob pa ng 2 oras. At nang makatulog si Kichizo sa tinding pagod bandang 2 o'clock ng hating gabi, dito na pinulupot uli ni Sada ang obisash kay Kichizo at sinakal ito hanggang sa malagutan ito ng hininga. Tinabihan muna ni Sada si Kichizo ng ilang oras at pagkatapos ay pinutol niya ang ari ni Kichizo gamit ang dalang kutsilyo. Binalot niya ito gamit ang magazine cover at tinago niya ang dugo ang ari ni Kichizo sa kanyang kimono. Gamit ang dugo ni Kichizo, sinulat niya ang mga salitang Sada Kichi together sa kaliwang hita ni Kichizo at sa bedsheet. At nilagay ang kanyang pangalan gamit pa rin ang dugo sa kaliwang braso ni Kichizo.
Matapos ibalik ni Sada ang underwear ni Kichizo, siya ay umalis sa lugar bandang alas 8 ng umaga, at sinabihan ang staff na huwag istorbohin si Kichizo, dahil ito ay natutulog. Pagkatapos ng ilang araw, ay nadiskubre na ang walang buhay na si Kichizo, at dito na isinagawa ang paghahanap sa may kagagawan at prime suspect, at ito ay si Sada. Sa hindi inaasahan nagtagpo muli si Sada at si Goro Omiya, at agad humingi ito ng tawad. Hindi alam ni Goro ang ginawang krimen ni Sada, at sa halip inakala ang kanyang paghingi ng tawad ay dahil ito ay may ibang lalaki ng kinahumalingan. Naging isang malaking balita ang pagkamatay ni Kichizo sa kamay ni Sada, at dahil nadiskubre din ang ugnayan ni Goro Omiya at Sada, nasira ang political career ni Omiya ng dahil dito. Ang kakaibang klase ng pagkamatay ni Kichizo ay nagdulot ng panik sa buong Japan na tinaguriang Abe Sada Panic. Marami ang natanggap ang pulisya ng mga tip sa kinaroroonan ni Sada. Tila walang bahid ng pagsisi ay nag-shopping si Sada at nanood ng palabas noong May 19, 1936 habang abala naman ang mga pulis sa paghahanap sa kanya. Namalagi siya sa isang inn sa Shinagawa gamit ang isang alias kung saan siya ay nagpamasahe at uminom ng beer. Dito naramdaman ni Sada ang matinding lungkot sa kanyang sitwasyon. Ginugol niya ang kanyang araw sa pagsusulat ng farewell letters kay Omiya, sa isang kaibigan at kay Kichizo. Isang linggo matapos ang pagpatay, napagpasyahan ni Sada na magpakamatay na lang pero dahil sa matinding pagmamahal kay Kichizo, kinuha niya ulit ang ari niya na kanyang tinago at nagsimulang ilagay ito sa kanyang ari at bibig. At dahil hindi naman ito umubra, naisip niyang tumalon na lamang sa bangin ng Mount Ikoma, hawak-hawak ang ari ni Kichizo pero hindi niya ito nagawa kaagad. Hindi huminto ang mga pulis sa paghahanap kay Sada at dahil na rin sa presyon ng publiko, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kichizo. Hindi nagtagal bandang alas 4 ng hapon natunto ng mga pulis si Sada sa kanyang kinaroroonan. Dahil hindi naman sigurado ang mga pulis kung si Sada nga ang nasa silid, si Sada na ang kusang lumabas at sinabihan ang mga pulis na huwag na masyadong maging formal at kung hinahanap nila si Sada ay siya yon. Hindi pa rin kumbinsido ang mga pulis hanggang sa pinakita na ni Sada sa kanila ang putol na ari ni Kichizo. At doon na inaresto ng mga pulis si Sada. Ang balitang ito ay umabot sa buong sulok ng Japan. Siya ay sumailalim sa 8 sessions ng interrogation. At dito na nalaman kung ano talaga ang mga dahilan ni Sada kung bakit niya nagawang patayin si Kichizo. Nang tanungin siya ng mga pulis kung bakit niya pinutol ang ari ni Kichizo, ang kanyang sagot ay dahil hindi naman niya madadala ang ulo o katawan ni Kichizo, kung saan siya pumunta ay ang ari na lamang ng lalaki ang kanyang dinala. Ito ang magpapaalala sa kanilang pagmamahalan at sa mga sandaling kung saan sila naging lubos na maligaya. Matapos arestuhin ang ari ni Kichizo ay ipinadala sa Tokyo University Medical School's Pathology Museum. Ito ay nakadisplay para makita ng publiko hanggang sa pagtatapos ng World War II, pero sa kalaunan ay bigla itong naglaho. Ang unang araw ng paglilitis kay Sada ay naganap noong November 25, 1936. Dahil ang kasong ito ay nagdulot ng malaking pagkagimbal sa buong Japan. Ang mga tao na nais sumaksi sa paglilitis ay dumami na kahit umaga pa lang ng alas 5 ay nagtitipon na upang dumalo. Binigyan si Sada ang pagkakataon na magsalita bago ibigay ang sentensya sa kanya. Ang pinaka-pinagsisisihan ko sa pangyayaring ito ay napagkamalan ako bilang isang sexual pervert. Wala pang lalaki sa buhay ko na tulad ni Kichizo. Maraming ng lalaki na dumaan sa aking buhay na lubos kong nagustuhan at kailanman hindi ako humingi ng bayad kapag ako ay nakipagtalik sa kanila, ngunit walang katulad ang aking nararamdaman para kay Kichizo. Si Sada ay nahatulan ng second-degree murder at pagputol ng isang bangkay o mutilation of a corpse noong December 21, 1936. Bagaman humiling ang prosekusyon ng 10 taon at nagpahayag din si Sada na gusto niya ang parusang kamatayan, siya ay sinentensyahan ng 6 na taon lamang sa bilangguan. Siya ay nakulong sa Tochigi Women's Penitentiary kung saan siya ay prisoner number 11. Ang sentensya ni Sada ay binawasan noong November 10, 1940, sa okasyon ng ika-2600 na anibersaryo ng pagdiriwang ng mythical founding ng Japan, nang si Emperor Jingmu ay umupo sa trono. Pinalaya siya, eksaktong 5 taon pagkatapos ng pagpatay, noong May 17, 1941.
Pagkatapos ng kanyang paglaya noong 1941, ang buhay ni Sada Abe ay isang masalimuot na paglalakbay. Kahit na sinubukan niyang mamuhay ng tahimik sa ilalim ng iba't ibang alias, ang kanyang kwento ay patuloy na naging paksa ng media at pampublikong interes. Ang kanyang kwento ay hindi nawala, ito ay naging bahagi ng kultural na alamat ng Japan. Nagbigay inspirasyon ito sa maraming libro, pelikula, at maging mga dula. Noong 1976, inilabas ang kontrobersyal na pelikulang In the Realm of the Senses na dinirek ni Oshima Nagisa na batay sa kanyang kwento. Di umano, si Oshima Nagisa din ang huling taong nakakita sa kalagayan ni Sada mula na siya ay makalaya. Habang naghahanda siya sa paggawa ng pelikula, nagpasya siyang alamin kung buhay pa si Sada. Si Sada, na noon ay mga 60 years old sa puntong iyon, ay pumunta sa lungsod ng Kansai at naging isang Buddhist nun. Nananatili itong huling naitalang sighting kay Sada Abe. Marahil siya ay namatay nang hindi alam ng mga kasamahan ang tunay niyang pagkatao. At maari nating i-assume na dito natagpuan ni Sada ang kapayapaan sa kanyang isip at damdamin. Ang buhay ni Sada Abe ay isang kwento na puno ng kontrobersya at trahedya, ngunit nag-iiwan din ng mahalagang mga aral para sa atin. Ang kanyang krimen at buhay pagkatapos nito ay nagturo sa atin na ang bawat tao ay may pinagdadaanan na hindi palaging nakikita ng iba. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga trauma at mga personal na krisis ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa buhay ng isang tao na nangangailangan ng masusing pag-unawa at empatiya. Kung nakita mong makabuluhan ang kwento ni Sada Abe, marami pang ibang mga kwento sa kasaysayan at sa kasalukuyan na maaaring magbigay sa atin ng mahalagang aral. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento na puno ng aral at inspirasyon. Manatiling mausisa at matutong magbigay halaga sa bawat aspeto ng ating buhay. Maraming salamat! Hanggang sa susunod na kwento, this is Sunny of Sunny's Tagalog Crime Stories.